Pinasunog yung cellphone mo dahil nandun ang sinasabi mong ebidensya, yung mga video? Yes, Pinky. Okay. Nandun lahat. Meron pa bang ibang ebidensya na magsasubstantiate o magpapatunay dito sa sinasabi ninyong pagpatay, allegedly dito sa mga missing sabungero? Meron pa bang ibang evidence that you have on hand? Yes, Pinky. Katulad niyang sa San Pablo, yung si John Lasco. Buti na lang, yung USB na yon na binigay sa akin ng isang kernel na sinabi ni Mr. Atong ang sa akin na sunugin mo, pero napag-isip ako at tinabi ko talaga yon. Sa patuloy na pagliyab ng kaso ng mga nawawalang sabungero, lalo pang tumindi ang tensyon sa kabilang panig. Ang umano'y ginawa niyang pagpatahimik sa mga taong nandadaya sa kanyang dating online sabong ay nagbigay sa kanya ng matinding stress, takot at labis na nerbiyos. Kung saan sa kasagsagan ng kaguluhan at desperasyon, isang desisyong mabangis ang kanyang isinakatuparan, ang tuluyang pagsunog sa mismong cellphone ng saksi. Ngunit ang hindi niya alam, may hawak pa ang whistleblower ng mga ebidensyang nakatago sa USB. Isang flash drive na naglalaman ng mga larawan, video at audio recordings, mga pruweba na kayang ilantad ang bawat madilim na lihim na pilit niyang nililibing. Pero bago po tayo magsimula, baka pwede pong pakilike ang videong ito dahil malaking tulong na po ito sa katulad naming content creator. Sa ating patuloy na paghalungkat sa mga balita online, meron tayong natuklasang kakaiba, isang pangyayaring posibleng magpabagsak sa kaso kapag kulang o hindi sapat ang mga ebidensyang maipapakita ni Patidongan sa korte. Dahil ayon mismo sa testigo na si Julie, isa umano sa kanyang mga cellphone ang naiwan sa lugar kung saan siya dating naninilbihan. Hindi ito basta ordinaryong cellphone lang. Ayon sa impormasyon, laman nito ang maraming video kung paano isa-isang iniligpit ang mga sabungero. Kasama pa rito ang mga mensahe, screenshot at iba pang sensitibong file na kapag inilabas sa korte, maaaring magpakulong sa mga taong nasa likod ng karumaldumal na krimeng ito. Isang piraso ng device na kayang magpabago sa takbo ng buong kaso. Ngunit imbes na mapunta ito sa kamay ng batas, mabilis umanong kumilos si Atong. Ipinag-utos umano niya sa kanyang yaya na tuluyang sunugin ang cellphone. Ginawa niya ito para mabura ang lahat ng bakas. Walang matitirang ebidensya, walang matitirang patunay, at walang makikitang bahid na magpapaguho sa kanyang pagkatao. At sa isang iglap, nilamon ng apoy ang bawat file, bawat larawan, at bawat video na maaring maglantad ng katotohanan. Ngunit ang hindi alam ni Charlie ay may hawak pa palang isang matinding alas, si Dondon, isang USB flash drive, maliit lang ngunit mabigat ang laman, na ayon kay Totoy, naglalaman ito ng mga ebidensyang hindi basta-basta. Mga sensitibong video na hindi lamang makakasira sa pangalan ng kanyang mga kalaban, kundi posibleng magpakulong sa mga makapangyarihang taong kanlong niya. Sa loob ng device na ito, nakaimbak ang malinaw na mga eksena kung paano pinagplanuhan at isinagawa ang marahas na pagligpit sa mga sabungero. Posibleng nakapaloob dito ang mga dokumentong naglalahad ng kompletong tala ng mga pangalan mula sa utak ng operasyon hanggang sa huling taong nagpatupad ng utos. Hindi lang iyon, nandito rin ang mga audio recordings na kayang magpatunay sa koneksyon at komunikasyon ng bawat isa sa kanila mula umpisa hanggang matapos ang krimen. Isa nga sa mga video na pinakawalan ni Patidongan sa media ay ang huling video ni June Lasco. Dito, makikita siya habang nakapiring ang mukha, tinatanong ng malamig at matinding mga tanong na naglalantad ng takot at tensyon sa paligid. At sa bawat sagot niya, ramdam ang bigat ng sitwasyon. Hindi may kakaila na sa likod ng piring, may nakatagong kwento ng pang-aapi, pananakot at marahas na taktika na kayang gawin ng mga taong gustong patahimikin ang mga sabungerong di umano'y nandadaya sa kanilang laro. Kaya kung sakaling mabuksan ang USB flash drive at mailabas ang laman nito sa harap ng korte, hindi na maitatangging babagsak ang matibay na depensa ni Charlie. Wala nang puwang para sa anumang panlilinlang o pagtatakip ng katotohanan dahil bawat imahe, bawat tunog, bawat dokumentong nakapaloob sa maliit na device na ito ay magsisilbing matibay na ebidensya na hindi magpapalampas ng sinuman. Sa sandaling maipakita ito sa publiko, sa mga mata ng hukom at otoridad, tuluyan nang mawawala ang mga anino ng kasamaan at ang umano'y kasinungalingan na matagal nang ginagawa ni Atong.
para iligtas ang sarili sa malaking kaso na ito. Ang USB na tila maliit at tila walang halaga sa panlabas na anyo ay may taglay na kapangyarihang baguhin ang landas ng buong kaso. Parang isang lihim na bomba na nakatago sa loob ng isang simpleng kahon. At sa mabilis na sandali, maaari nitong wasakin ang matibay na pader ng katahimikan na matagal nang nagtatakip sa mga lihim. Ibubunyag nito ang mga pangyayaring matagal nang sinasakal ng takot, impluwensya at mga makapangyarihang mga kamay na nagsisikap magtago sa dilim. Kaya kung dati ay kampante ang mga malalaking tao na idinawit ni Dondon sa misteryosong pagkawala ng mga sabungero, ngayon ay nagbago na ang kanilang kumpiyansa. Posibleng hindi na nila matatakasan ang anino ng katotohanan na unti-unting bumubukas at nagsisimulang sumiklab sa bawat eksena na matatagpuan sa maliit na device na hawak ni alias Totoy. Kahit hindi pa niya isinapubliko ang iba pang laman ng naturang flash drive, dahan-dahan nang nauupos ang kanilang kapangyarihan. Ang takot at pangamba na matagal na nilang inilihim, ngayon ay nag-umpisa ng dumaloy sa kanilang mga ugat, sapagkat alam nilang ang laban ay hindi na pabor sa kanila. At kapag nagsimula ng gumulong ang kaso, wala nang makakapigil sa pag-ikot ng gulong ng katarungan. Sa isa pang ulat na ating nakalap, personal na sinagot ni Charlie ang taumbayan tungkol sa kumakalat na isyu na di umano'y tumakas na siya ng bansa. Ayon sa kanya, hindi talaga siya palalabas na tao at nandoon lamang daw siya sa kanyang mismong bahay, tahimik, nagmumuni-muni at nag-iisip. Ngunit sa tono ng kanyang mga salita, maririnig mo ang isang kakaibang pagkabalisa na hindi karaniwan sa isang taong sinasabing kalmado at kontrolado ang sarili. Hindi ito ang Charlie na dating kilala na matapang, matatag at palaging may sagot sa bawat tanong. Sa halip, tila may mga bagay na bumibigat sa kanyang dibdib, mga lihim na pilit niyang tinatago, ngunit kusa nang lumalabas sa kanyang mga ekspresyon at boses. Sa bawat paghinga at pag-iisip niya, mararamdaman mong unti-unti nang bumabaha ang alon ng kaba at pangamba, na nagsisilbing babala na ang mga susunod na pangyayari ay maaring maging mas malala at hindi na niya kayang harapin ng mag-isa. Posibleng isa sa mga pangunahing dahilan ng panghihina ni Atong ay ang maliit ngunit mabigat na USB at iba pang mga ebidensya na nasa kanyang mga kamay. Hindi biro ang bigat ng responsibilidad na dala nito. Mga dokumento, video at iba pang impormasyon na kayang ilantad ang mga lihim na matagal nang itinatago. Sa bawat sandali, iniisip niya siguro paano na lang kapag tuluyang naipakita ang mga ito sa harap ng korte, kung saan walang puwang ang pagtakip o pandaraya. Ang takot sa pagkalantad, sa pagbagsak ng kanyang mga depensa, at sa posibleng kahihinatnan nito sa kanya at sa mga kaalyado niya, ay parang mabigat na bato na biglang nagpapahina sa kanyang katawan at isipan. Ang USB na iyon, na tila maliit lang sa panlabas, ay nagiging isang malaking banta. Kaya hindi na nakakagulat kung nararamdaman niyang unti-unting humihina ang kanyang sarili, na parang nauubos na ang kanyang lakas sa pagharap sa papalapit na unos. Ikaw, ano ang masasabi mo sa di umano'y pagsunog ni Atong sa cellphone ni Patidongan na naiwan sa kanyang dating pinagsilbihan, na akala niya tapos na ang problema pero nagkakamali siya dahil meron pa palang hawak na USB flash drive ang testigo? Pero ang tanong, totoo nga ba na may laman ng USB? Totoo kaya na may mga videong nakatago dito kung paano niligpit ang mga sabungero? O baka naman isa lang itong kwentong ginawa para lokohin ang publiko? Ikaw na ang humusga, comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.